Mapagpalang Diyos at mahabagin, nandito po kami sa inyong harapan, nagtitipon at nagsasama-sama upang magpatuloy sa pagpapalago ng aming buhay Kristiyano. Noong unang panahon, nabuhay kami ng hiwalay sa inyo, lumakad kami sa makasalanang pamumuhay, at sinunod namin yung kagustuhan ng aming mga sariling laman. Subalit po sa araw na ito, sa umagang ito, narito po kami bilang inyong mga tinubos at ibinilang sa inyong sambahayan. Lumalapit po kami sa inyo, Panginoon, na pakibigyan niyo po kami ng inyong salita. Pakibuksan niyo po yung puso't isipan namin upang matuto kami kung anong klaseng pamumuhay ang aming dapat lakaran bilang mga tinubos ng Diyos at anak ng Diyos. Sa aming mga puso at isipan, pakilinis niyo po upang sa ganon ang inyong salita ay magministeryo. Dinadalangin namin patuloy sa inyo ang aming mga brothers and sisters na nangihina, nag-aalinlangan sa inyong salita, nahulog sa pagkakasala, O Diyos. Tulungan niyo po silang makapanumbalik sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po sila at kahabagan niyo po sila. Dinadalangin din namin ang mga may sakit. Pagalingin niyo po sila sa ilalim ng inyong biyaya, O Diyos. Dinadalangin din po namin ang lahat ng mga nangangaral ng inyong salita sa araw na ito. Tulungan niyo po sila na makatanggap ng biyaya ng Diyos, Panginoon. Kasama po ng mga misyonary at mga Filipino pastors. Tulungan niyo rin po ang aming bansa, maging ang aming mga leader sa aming gobyerno, maging dito po sa Kailaway Church, Panginoon. Samahan niyo po kami, gamitin niyo po yung mga pagkakataong ito na maipahayag ang Ebanghelyo sa mga taong naghahanap ng katotohanan. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magandang umaga po muli. Okay, kung may Bible ko kayo, ay buksan po ninyo sa 2 Corinthians. Okay, 2 Corinthians chapter 5. Beginning verse 14 hanggang 17. Okay? 2 Corinthians chapter 5, beginning verse 14 hanggang 17. Okay? Kung nakita niyo na po, babasahin natin. Dahan-dahan lang at sabay-sabay. Okay po? Basahin natin. 3, 2, 1. Ang pag-ibig ni Kristo ang umihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya'y namatay para sa lahat, upang ang mga namubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Kaya't mula ngayon ay hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman. Bagamat kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman, ngunit ngayon ay hindi na gayon ang aming pagkakilala. Kaya kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Okay? Ito po ang salita ng Diyos. So, pag-aralan po natin kung ano yung itinuturo ng salita ng Diyos sa atin dito po sa mga talatang ito. Okay? Yung aklat ng 2 Korinto ay karugtong ng 1 Korinto, in 1 Corinthians. Pag binasa po ninyo yung 1 Corinthians, doon po nakasulat kung paanong yung mga Kristiyano sa Korinto ay, nang sila po ay na-born again, dahil sa kanilang pagiging maunlad na lugar, maunlad na bansa. So, nang sila po ay naligtas, hindi po sila kaagad nabuhay ayon sa kanilang kaligtasan. Kaya kung mababasa niyo po sa 1 Corinthians, sinaway sila ni Paul. Si Paul ay nangaral sa kanila, yung history po ng Corinthian Church ay mababasa ninyo sa Acts chapter 18. Kung paanong pinasimulan ni Paul yung gawain dito sa Corinto. Okay? Pero, dahil sa maraming problemang kinaharap ng kanilang buhay Kristiyano, mababasa niyo po sa 1 Corinthians na nagkaroon sila ng mga problema, yung division sa church, yung pagkakaroon nila ng
comparison kay Paul at kay Apollos. Na-focus sila sa knowledge, hindi doon sa cross. Yung mga Kristiyano ay nabuhay na parang mga hindi ligtas, kaya't sinaway sila ni Paul. Okay? Pagdating po dito sa 2 Corinthians, muling sumulat si Paul, kaya mababasa po natin dito ay ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Pero yung title ng ating sermon sa araw na ito ay mababasa natin sa verse 14. No? Nakalagay doon, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Or, the love of God compels us. Okay? Kaya, dito po sa 2 Corinthians, mababasa natin yung ilang mga mahalagang topic o paksa. Okay? So, doon po sa chapter 1, verse 3 at chapter 7, verse 6, ibinabanggit doon sa 2 Corinthians yung pagiging merciful and comforter ng Diyos sa mga ligtas. Okay? Pagdating po doon sa chapter 4, verse 6, binabanggit kung sino yung creator. Okay? Doon sa chapter 4, verse 6, sinabi, sapagat ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman, na siya tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Kristo. Okay? Pagdating po sa chapter 4, verse 14, binabanggit kung paano yung pagbangon ni Jesus Christ mula sa mga patay. Actually, itong 2 Corinthians ay more on theologically, yung paksa ni Paul ay upang patunayan na siya ay bilang isang minister ng Panginoon dahil yung argument ni Paul dito po sa 2 Corinthians chapter 10 ay yung accusation sa kanya bilang isang false teacher. Kaya pag binasa natin itong 2 Corinthians, no, yung kanyang pagdidepensa sa kanyang pananampalataya bilang tinawag ng Diyos. Kaya pagdating po sa chapter 5, binanggit po dun sa verse 14, sabi po dito, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin, sapagat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Okay? Ano po yung sinasabi ni Paul? Anong ibig sabihin ni Paul dito? Yung motivation ni Paul, yung kanyang pinagmumulan ng kanyang sikreto sa paglilingkod sa Panginoon, sinasabi niya rito ay, sabi niya, ito ay yung pag-ibig ni Kristo. Okay? Alam niyo po, naiintindihan ni Paul na kung sino yung kanyang Savior. Okay? Kung sino yung nagbigay sa kanya ng pag-ibig. God offers to all the sinners love through Christ Jesus for reconciliation between God and the sinner. Kaya mababasa natin sa 1 Timothy chapter 1 verse 15, sinabi ni Paul na siya ay pinakamasama. Dumating si Kristo dito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Okay? Bakit kailangan natin ng Savior? Because sinners violated God's commandment and living against God. Bakit ba sinasabi dito yung pag-ibig ni Paul? Naintindihan ni Paul yung pag-ibig ng Diyos dahil sa pag-ibig tumanggap siya ng forgiveness. Kasi yung pag-ibig ay hindi po humahatol, kundi nagpapatawad. Kung umiibig po ang Diyos, siya rin ay nagpapatawad. Bagamat ang Diyos ay may pag-ibig, subalit binabanggit sa Biblia, hindi lamang ang Diyos ay umiibig, kundi siya rin ay magiging isang hukom. Kaya sinabi niya dun sa Romans chapter 1 verse 18, ang Diyos ay napopuot laban sa kalikuan at kasamaan ng sanlibutan ito. Napopuot. Bakit po napopuot ang Diyos? Dahil sa kasamaan at kalikuan ng tao. Kaya po, tayo bilang mga naligtas, nakaunawa ng Ebanghelyo, tayo ay inalis mula doon sa puot ng Diyos. Saan tayo nabubuhay? Bago natin nalaman yung pag-ibig ng Diyos, saan kayo nabubuhay? Nabubuhay tayo ng hiwalay sa Diyos. Kaya sabi doon, ang Diyos ay napopuot sa atin. Alam niyo po, maraming mga tao ay hindi po naiintindihan ng malalim yung salitang yan. No? Kaya pag sinabi niyong born again kayo, tapos nabubuhay pa kayo sa kasalanan, hindi naiintindihan yung salitang ang Diyos ay napopuot laban sa kasamaan ng tao. Kaya, walang ibang solusyon dahil ang tao ay na-violate
Yung God's commandment, yung law. Alam niyo ba yung law? Yung law po ba ay binayolate nyo? O sinuway nyo ba yung batas ng Diyos? Kasi yung kautusan ay spiritual. Alam niyo, maraming mga tao tumatanggi dyan. Ako, hindi naman ako masamang tao eh. Iniisip niya, hindi naman siya gumagawa ng masama by action. Of course, yung action, yung literally, physically, is not governed by the spiritual law. Literally, physically, governed by government law, civil law, moral law. Ibig sabihin, halimbawa, nagnakaw ka, so may kasalanan ka sa batas ng tao. That is a civil law, moral law. Pero, kung ikaw ay nag-iisip pa lang, magnakaw at pumatay, and that is the spiritual law. Hindi mo pa ginagawa sa Diyos, ikaw ay nagkakasala na. Kaya iniisip minsan ng tao, mabait naman ako eh. Hindi naman ako gumagawa ng, kahit hindi ka gumagawa, pero kung nag-iisip ka ng isang bagay na hindi tama sa kapwa, ikaw ay nagkakasala na sa Diyos. Kaya bakit kailangan natin yung reconciliation at redemption? Because we violated the law. Kaya nga, walang ibang solution. The best solution is the dying on the cross of the Son of God. It is the best solution. Bakit po? Alam niyo po, ang batas ng Diyos, sabi po doon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. This is the law. Sinasabi ron, yan ay nakasulat sa Romans chapter 6 verse 23. Yung kabayaran ng iyong pagsuway sa batas ng tao ay maaring punishment or mag-demand ng payment, the price, kung magkano. Pero yung batas ng Diyos, kung ito ay ating sinusuway, ang idinidemand ng Diyos na bayad ay death. Kamatayan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So kung i-detail natin yung salitang death, merong dalawang kamatayan, di ba, sa Biblia. Kamatayan ng katawan at kamatayan ng espiritu. Yung unang kamatayan ay pagkahiwalay ng kaluluwa mula doon sa katawan. Yung ikalawang kamatayan ay pagkahulog ng kaluluwa doon sa impyerno because of sin. Kaya, sabi ng Bible, the wages of sin is death. So, para tayo makalagpas, para tayo ay makatakas doon sa judgment ng Diyos, dying on the cross of the Son of God is the best solution. Sino yan? Si Jesus. Because God's law demand the penalty to those disobeyed, they should be die. Yun yung dinidemand ng Diyos. Kaya sinabi ron, the wages of sin is death. Kaya si Paul, sinabi niya rito, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Alam niyo po, yung pag-ibig dito ay tinatawag na agape. That is the love of God. Yan yung salitang unconditional love, agape. Mababasa natin yan sa Romans chapter 5 verse 8. Okay? Sabi po ron, for the love of Christ compels us. When and where? Saan natin makikita yung pag-ibig ng Diyos? Sabi po sa Romans chapter 5 verse 8, subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Sabi po roon sa verse 8, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Alam niyo po, may mga tao na namamatay sila dahil sa tao. Ibig sabihin, kung meron kang best friend, may taong gumawa ng mabuti para sa iyo, at kung siya ay nasa bingit ng kamatayan, pwede mong isugal yung buhay mo para sa kanya. Magagawa mo yon para sa kanya dahil siya ay mabuting tao sa iyong paningin. Siya ay gumawa ng tama at mabuti sa iyong paningin. Kaya pwedeng yung buhay mo ay maitaya mo dahil sa kanya. Pero, kung yung mga taong kaaway mo, yung mga taong galit sa iyo at hindi mo gusto,
Hindi mo pwedeng ibigay yung buhay sa kanila. Hindi mo pwedeng itaya yung sarili mo sa kapahamakan nila. No? Yan yung tinatawag na conditional. Okay? Pero si Jesus Christ, sabi niya, namatay siya noong tayo mga makasalanan pa. Si Peter o si Pablo, naintindihan niya na si Kristo ay namatay para sa kanya. Kaya sinasabi niya that the love of God control us o compels us. Actually, sa ibang version, nabasa ninyo, ginagamit yung salitang control. Yung pag-ibig ni Kristo nagko-control sa kanya. Bakit? Saan niya naintindihan yung pag-ibig ni Kristo? Doon sa cross. Kaya sinabi niya, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa. Hindi po noong tayo'y mabait pa. Hindi tayo nung matuwid. Noong tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Hindi pwedeng mamatay tayo para sa mga taong masasama, pero si Kristo ay namatay sa mga taong masasama. Namatay siya para sa mga killer, mga sinner, mga rapist, mga kidnapper. Namatay siya para sa kanila. Dahil sa kanilang mga kasalanan, binigyan sila ng pagkakataon. Maging si Paul, alam natin si Paul na siya ay isang mamamatay tao. Pag binasa niyo po yung history ni Paul bago siya naligtas, nung siya po ay naglalakbay sa Damascus, ang plano niya, hulihin ang mga mananampalataya at ikulong, patayin. Dahil iniisip niya, ang mga Kristiyano ay nagtatayo ng bagong paniniwala sa bansang Hudyo. Kaya pag binasa niyo yung history sa chapter 9, yan ang kanyang misyon. Pero sa Damascus, natagpuan niya ang Panginoon, binulag siya. Kaya pag binasa niyo yung history niya doon sa Galatians chapter 1, ang sabi doon, ako ang pinakamasama. Hinama ko ang iglesia, nilait ko ang salita ng Diyos, nilapastangan ko ang salita ng Diyos. Kaya sinasabi ni Paul, ngayon, ang pag-ibig ni Kristo ang nagko-control sa akin, humihimok sa akin. Paano magagawa ng isang ligtas na tao na manumbalik sa dati niyang pamumuhay kung ang pag-ibig ni Kristo ay naunawaan niya? Si Pablo ay isang isang mamamatay tao, rabay, may paniniwala siya sa Diyos. Iniisip niya ang mga taong ito ay laban sa Diyos. Pero nung na-born again po siya, naunawaan niya yung pag-ibig ng Diyos. Sinasabi niya, ang pag-ibig ni Kristo ang siyang nagko-control at tumihimok sa akin. Kaya, yung pag-ibig, pag tinignan natin doon sa cross in John 3:16, nakasulat din, di ba? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya, bagamat yung salitang pag-ibig o love of Christ, nababasa natin dito sa Biblia, bagamat nakatranslate siya according to the logic, according to the word, dun sa salita, subalit yung salitang ito ay mayroong may katibayan, may history. Hindi ito isang mythical books, hindi ito isang tinatawag na inventong kwento. Sinabi diyan, yung pag-ibig ni Kristo, yung salitang ito ay hindi po isang salita lamang. Sa pag-ibig na ito, mayroong namatay para dito. May history, may facts, may evidence. Kaya yung kapangyarihan ng salita ng Diyos, kung ito ay naiintindihan natin. So sinasabi ni Paul, because of the love of God, kaya ako nagsasakripisyo, kaya ako gumagawa. Okay? Kaya doon sa Galatians chapter 2 verse 20, sinabi ni Pablo, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nagbubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin, upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman, upang kayo mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos in Ephesians chapter 3 verse 19.
Sabi ni Pablo in Galatians chapter 2 verse 20, ako ay ipinakong kasama ni Kristo. Hindi na ako nang bubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang pag-ibig ni Kristo ay substitutionary death for me and for you. Substitutionary. Ang ibig sabihin, instead na dapat ako ang mamamatay, ako ang magbabayad, si Kristo ang nagbayad para sa akin. That is the love of God. Ayon sa pagkaunawa ni Paul, Christ's loving substitutionary death motivated by Paul's service for him. Kaya sabi niya, yung pag-ibig ni Kristo, yung kamatayan ni Kristo ay substitutionary death para sa akin. Ibig sabihin, sino ang nagkasala? Ako at ikaw. Nagkasala ba kayo sa Diyos? Na-violate nyo ba yung 10 Commandments? Na-violate nyo po? Kung ganon, kung kayo po ay nagkasala laban sa Diyos, dapat kayong hatulan. Dapat tayong mamatay. Sabi nga, we are deserved for God's judgment. Why? Because we are guilty against the words of God. Guilty tayo lahat. Kaya, dapat maintindihan ng mga Kristiyano sa isip at puso nila, ano ang kaya kong gawin para sa Diyos? Kaya minsan nagtataka ako sa mga nagsasabing born again. Itong Biblia, nilinaw kung sino yung mga taong naligtas, kung anong ginagawa nila, at kung ano ang dapat nilang gagawin pagkatapos maligtas. Nakaturo ba rito? Itinuro ng Biblia kung paano yung daan papuntang langit maliligtas. Itinuri din ng Biblia kung anong dapat mong gawin pagkatapos mong maligtas. At ano ang dapat na mag-control sa iyo. Kaya kung kayo may nagsasabing born again at nabubuhay sa sanlibutan ito sa makabundong bagay, yan ba ang itinuro ng Biblia pagkatapos mo maligtas? Itinuro ba ng Biblia sa mga taong nagsasabing born again, pagkatapos mong maligtas, bumalik ka sa pagiging pagiging masamang tao, pagiging sugarol, pagiging manginginom, pagiging problema ng community, pagiging kawalang maayos na testimony. Pagkatapos mong maligtas, yan ba ang teaching ng Biblia sa Christian living? Hindi po yan. Baka nagkakamali kayo ng daan ng nagsasabing born again. Kaya minsan, bakit po nasasabing tayo ba totoong naligtas o nakaunawa ng Ebanghelyo? Alam niyo po, sinasabi ni Paul, hindi ko dapat i-condemn yung mga taong wala sa labas ng church, yung mga nasa loob, na nagsasabing born again, nagsasabing Kristiyano, sila yung dapat nating i-condemn. Sila, yung mga nasa loob, nagsasabing born again, tapos ganitong gawain. Kaya sabi ni Pablo sa kanila, lumayo kayo sa kanila, huwag kayo sumama sa kanila. Nakasulat po sa Biblia sa 1 Corinthians. Kung magkatapos nilang sabihin at ganyan gawain, sabi ni Pablo, lumayo kayo sa kanila. Pwede ba dito sa church yan? Pwede ho ba? So, kung sila ay mga hindi nakapagsabi ng katotohanan, nabubuhay sila sa ganong pamumuhay, okay lang. Yan talaga sila, di ba? Wala tayong magagawa, yan sila. Pero yung mga tao nagsabing na naligtas at na-born again at ganyan ang gawain, siyempre, anong unang-unang iisipin mo? Kapatid ko siya sa Panginoon. Ganon ho ba? Kapatid niyo ba sa Panginoon? Kaya ho, yung buhay Kristiyano, maging si Paul, sinasabi niya, yung nang-motivate sa kanya, yung nagko-control sa kanya kung bakit yung buhay niya ay binigay niya sa Panginoon because of the love of Christ. Kayo po, ba't kayo nandito? Bakit kayo nagsisimulang lumakad sa pananampalatayang ito? Ano ang nagmo-motivate sa inyo? Si Paul ang nag-motivate sa kanya na intindihan niya yung pag-ibig ng Diyos. Salamat sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ako karapat-dapat pero tumanggap ako. Kaya sinabi niya, upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman, in Ephesians chapter 3 verse 19, higit sa kaalaman. Yung words of God ay hindi lang by knowledge, hindi lang by memorization, hindi lang na-memorize. Memorize ko lang yung flow ng salvation, pero wala akong application. Yan ay false belief. It is a deception in your mind. Yung pananampalataya ay mayroong kasamang gawa.
Kaya kung naniniwala lang at walang gawa, useless, dead faith yan. Wala pong kwenta yung pananampalataya na yan. Tayo ay tumanggap ng biyaya na hindi natin inaasahan, hindi tayo karapat-dapat. Dapat meron tayong pusong sa Panginoon ngayon. Pagpapasalamat. Kaya minsan yung nasa church na born again na mamali ng kaisipan patungkol sa ayaw ko dyan, ang daming bawal. Hindi po. Hindi tayo kinokontrol. No? Hindi tayo, alam niyo po, meron tayong freedom. May freedom po ba kayo? May kalayaan po kayo? May kalayaan tayong lahat. Kahit tayo po ay nakatanggap ng biyaya ng Diyos, meron tayong freedom. May kalayaan. May kalayaan po ba kayo hanggang ngayon? Pero yung freedom na meron tayo ay hindi ibig sabihin malaya na tayong gawin yung lahat ng bagay kahit ito ay against to the will of God. Hindi po yan ang definition ng freedom. Ang freedom dito, we are free to do the righteousness of God. Malaya na tayong gawin yung katwiran at kabanalan ng Diyos. Bakit po? Kasi pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kautusan. May kalayaan po ba kayo? Gawin yung katuwiran at kabanalan ng Diyos? Kaya iyan yung sinasabi dito, upang makilala natin ang pag-ibig ni Kristo ng higit sa kaalaman, upang kayo mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Okay? Kaya sabi, the strength of Paul's desire to serve and give his life for service is the love of Christ. Yung lakas ni Paul, yung desire ni Paul na maglingkod sa Panginoon at ibigay ang buhay sa paglilingkod dahil sa pag-ibig ni Kristo. Yan yung dahilan kung bakit siya mayroong pag-ibig at paglilingkod, pagsasakripisyo para sa Diyos. Kaya sinasabi ng Biblia, the sacrifice and obedience came from the real love of Christ. Yung sakripisyo at pagsunod nagbumula sa tunay na pag-ibig natin kay Kristo. Yung iba dito, minsan malalayo kayo, di ba? Yung iba malayo ang pinanggagalingan, pumupunta sa church. That is your sacrifice and obedience. Dahil sa pag-ibig natin sa Panginoon. Yung iba naman nagbibigay ng mga bagay sa church para sa Panginoon. Bakit nila ginagawa yun? Dahil sa naranasan nila yung pag-ibig ni Kristo. Dahil yung pagbibigay ay hindi pwedeng manggaling ng walang dahilan. Pwede kayo magbigay ng walang pag-ibig. Pero yung pagbibigay ng may pag-ibig ay meaningful para sa isang tao. Kaya yung pag-ibig ni Kristo ay nagbibigay sa atin ng motivation. Sabi diyan, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Yung pag-ibig ng Diyos sa inyo. Huwag nyo lang sabihin, naririnig nyo ito. Dapat ma-realize ninyo, pag-ibig yan ni Kristo sa akin. Pag-ibig ni Kristo sa akin, kaya ako mayroong obedience at sacrifice. Because the real love of Christ is follow the obedience and sacrifice. Kung wala kayong sacrifice at obedience, that is not the product of God's love. Di ba? Si Kristo ay nag-sacrifice para sa atin, tayo rin ay dapat sumunod sa kanyang mga yapak. Maging si Pablo, sabi niya, yung pag-ibig na ito, kaya sa 1 John chapter 4 verse 10, narito, ang pag-ibig, hindi siya tayo yung umiibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. 1 John chapter 4 verse 10, narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo yung umiibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Pantubos sa ating mga kasalanan. Kaya sinabi niya roon, si Kristo ay namatay upang ipantubos sa ating mga kasalanan. Alam niyo po, minsan hindi ko alam kung malalim yung understanding ng mga Kristiyano dyan. Yung salitang pantubos.
Kung naintindihan natin yung salitang pantubos sa simpleng illustration, kung kayo ay nagsanla, dapat yung tubusin. Di ba? Ibig sabihin, yung mga tinubos na ito ay nasa ilalim ng ano? Nasa ilalim ng pagkasanla o prisoner. Tama po? Sometimes, yung tinatawag na kidnap, di ba? Kailangan ng ransom money. Yan yung mas madaling maintindihan sa salitang pantubos. Pero dito, saan tayo tinubos? Alam niyo po, tinubos tayo ni Kristo mula sa puot ng Diyos. Hindi po tayo tinubos kay Satan. Tinubos tayo ni Kristo mula sa puot ng Diyos. Kasi ang sabi doon, ang Diyos ay napopuot laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng tao. Kung ganoon, kung ang tao ay nabubuhay sa kasamaan at kasalanan, ang Diyos ay napopuot. Kaya habang hinihintay ng Diyos ang tao ay manumbalik, napopuot siya sa kasalanan. Pero kung ang tao ay hindi manumbalik sa Diyos at magsisi, yung puot ng Diyos ay haharap sa hukuman yung taong ito pagkatapos ng kamatayan. Kaya, yung salitang pantubos ay nakatukoy doon sa puot ng Diyos. Bakit po? Because God demand justice. Hinihingi niya yung death para sa sin. Kaya sabi doon, si Kristo ay namatay para sa atin upang abutin, tugunin yung hinihingi ng Diyos na justice para sa kasalanan. Kasi hindi ko yung kayang gawin. Kaya yun yung pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi po doon sa verse 14, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa, si Kristo, ay namatay para sa lahat. Kaya't ang lahat ay namatay. Okay? Alam niyo po yung sinasabi ni Paul, sapagkat kami ay naniniwala. He was convinced. Sabi niya, lubos na naniniwala. Sabi po dito, na ang isa ay namatay para sa lahat. Kayo po, gaano ba katibay yung paniniwala niyo sa Diyos? Sabi ni Pablo, lubos kaming naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat. Okay? Kaya sabi ron, ang lahat ay namatay. Okay? Ibig sabihin, Christ died o si Kristo ay namatay para sa akin in behalf of my position. Sabi ko ron, si Kristo ay namatay doon sa lugar na kung saan na ako ang dapat na namatay. Okay? Si Kristo ay namatay doon sa place, sa lugar na dapat ako ang namatay. Okay? Kaya sinasabi doon, for indicates that He died in my behalf or in the place of, or na dapat ako, instead na ako ay siya. Instead na ako ang mamamatay, siya ang namatay para sa akin. Doon sa lugar na kung saan ako ang dapat mamatay, pero siya ang namatay para sa akin. Ito pong aral na ito ay dapat niyong itusok sa inyong mga puso. Kasi yung mga Kristiyano, napakababaw minsan ng kanilang kaalaman o pagtingin dito sa kamatayan ni Kristo. Kaya nagagawa nilang bumalik sa kasalanan, mabuhay sa dati nilang kalagayan. Simple lang sa kanila yun. Bakit po? Napakababaw ng pagkaintindi nila rito. Alam niyo po yung salitang si Kristo ay namatay para sa akin, gaano yung kalalim sa iyo? Baliktarin kaya natin. Kung ikaw ay namatay, nagsakripisyo, nagdusa, tumanggap ng maraming judgment at punishment. Ginawa mo yan para sa isang tao. Pagkatapos yung taong ginawa mo niyan ay binabaliwala ka, tapos yung taong yan ay binabaliwala yung ginawa mo, ano kaya mafe-feel mo? Pagkatapos mong gumawa ng mabuting bagay, nagdusa ka para sa Kanya, namatay ka para sa Kanya, binigay mo yung buhay mo para sa Kanya, tapos sasabihin niya, okay lang yan, pakialam sa Kanya, kahit namatay siya para sa akin. So, kung ganito kaya, baliktad yung nangyari, di ba? Hindi kaya magtaramdam yung puso mo na namatay ka para sa tao ngayon, tapos hindi ka binibigyan ng pagpapahalaga.
Si Kristo ay namatay para sa atin. He died because of my sin. So paano natin to binibigyan ng importansya? Kaya sa Isaiah chapter 53, binanggit yung kanyang suffering, yung propesya ng kanyang suffering bago siya dumating. Isaiah chapter 53 verse 3, siya hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong nagdurusa, sanay sa kalungkutan, gaya ng isa na pinagkublihan ng mukha ng mga tao. Siya hinamak, hindi natin siya pinahalagahan. Tunay na kanyang pinasan ang ating karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan, gayon may ating itinuring siya na hinampas. Sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Verse 5, ngunit siya nasagatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan, ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Ito po yung propesya kay Jesus Christ bago siya dumating. 700 years ago, 700 years BC, nang isinulat ito, bago dumating si Jesus Christ, isinulat po ito, yung kanyang kamatayan at pagdurusa doon sa cross. Sa verse 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan, ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Ito po yung propesya ni Isaiah patungkol sa gagawin ni Jesus Christ bago siya dumating. Okay? Kaya pag sinabi natin 700 years BC, pabalik tayo doon sa tinatawag na Zero Age. Pagkatapos magsisimula yung 81, 82, 83. Pagdating ni Jesus Christ, nagsimula yung bagong ages. Okay? 81, 82, 83, 84. Kaya ngayon ay 80, 20, 21. Yung 80 ay tinatawag na the year of the Lord. Okay? The year of the Lord. Dumating na si Jesus Christ. Si Jesus Christ yung naghahati sa panahon. Sa ages. Before Christ and after the Christ. 80. The year of the Lord. So 700 years before, sinabi, siya ay mamamatay, magdurusa para sa kasalanan ng lahat ng tao. Nagdusa siya. Kaya sinabi po rito, sabi ni Paul, ako o kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat. So what is the purpose of the death of Christ? Bakit siya namatay para sa akin? Para sa lahat. Ang meaning ng lahat, for all the sinners. Pero bakit hindi lahat makakapasok sa langit? Because of unbelief. Okay. Kaya kung kayo ay narito, narinig ninyo yung mensaheng ito, kung ligtas na kayo, hindi ba kayo magpapasalamat sa Diyos? Yung population ng Pilipinas ay 110 million. Kung hindi ako nagkakamali, 110 million. Sa 110 million katao, tinanggap mo yung kaligtasan. Sa tingin po ninyo, hindi ba yan isang dakila at kahanga-hangang bagay? Kung titignan natin based on the parang assumption, no? Yung bilang ng tao sa buong mundo ay almost 7 billion. No? So yung hindi accurate, pero ito yung parang assumption na counting na almost 7 billion yung bilang ng tao. Sa Pilipinas ay 110 million. Tapos natanggap mo yung dakilang biyaya ng Diyos, yung kaligtasan, hindi ka ba dakilang mapalad? Kaya sinabi ron, si Kristo ay namatay para sa akin. Bakit po? Alam niyo po doon sa Galatians chapter 3, verse 13, sabi mo roon, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Nang siya'y naging sumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat ibinibitay sa punong kahoy. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Kasi sa Bible, in the Old Testament, sinabi ron, sumpain ang bawat hindi sumusunod sa kautusan ito. Tayo ay napailalim sa sumpa dahil sa ating pagsuway sa kautusan. Kaya, nang tayo po ay nakalaya
mula sa sumpa ng kautusan. Ano pong ibig sabihin ng sumpa ng kautusan? Because of disobedience, lahat ng tao ay dapat mamatay. Lahat ng tao ay dapat duman sa judgment ng Diyos. Sumpa ng kautusan. Dahil yung kautusan ito ay nalabag ng lahat ng tao. Actually, yung mga born again ay lumalabag pa rin ba kayo sa kautusan ito? Ha? Yung pinaka-lies in the human mind, no? Kapag sinasabi, hindi na, pastor. Mabait na ako ngayon. Hindi na ako lumalabag. Totoo. And that is the lies, di ba? Satan, yung dito sa ating mind na, hindi, mabait ka na, di ba? Actually, yung nakakatakot ay tama yung iniisip mo pero mali ang iyong ginagawa, di ba? Matuwid ang iniisip mo at banal, pero ang ginagawa mo ay hindi. So kung gano'n, sa pagitan ng isip mo at ng action, mayroong disconnected. Naintindihan niyo pa? Kaya ang tawag doon ay religiosity. Religious-minded ka, iniisip mo, pero yung ginagawa mo ay hindi. Kung gano'n, may problema ba yan? Ha? May problema? Halimbawa, dito sa church. Halimbawa, sa church, di ba? Halimbawa, yung mga pastor. Yung mga pastor, minsan, alam niyo ba, merong isang exposed na mga great preacher, no? Sa YouTube, na-expose yung mga great preachers. Yung mga famous preacher. Alam mo bang sila ay mga famous, mga preacher, mahuhusay, mga kilala, in-expose sila, ano-anong mga issues yung kanilang kinabibilangan. Na-involved sila. Na-involved sila number 1 sa immorality. Kahit yung mga kilalang preacher na ito na pastor, may pamilya na sila, may asawa na sila, pero nagkakaroon sila ng other woman relationship. At yan, nahahayag sa marami at tinutuliksa sila. Alam niyo po, yung pastor ng Hillsong, hindi ko maalala yung pangalan niya, yan ang issue niya. Okay. Si Benny Hinn, si Jimmy Swaggart, yan ang mga issue nila. Mga great preacher, mga famous. Ngayon, kung nakikita ito ng mga tao, ng mga miyembro, nakikita nila na ganito ang gawain ng isang tagapagturo, ano po ang sasabihin nyo? Wag na muna sa inyo, sa mga nagtuturo muna. Nagtuturo ng Biblia, pero ang gawain niyan, malayo sa itinuturo niya. Tama po? Kung ganon, makikinig ba kayo sa kanila? Siyempre, hindi tayo dapat makinig sa kanila. Sara natin yung tenga natin. Hanapin natin yung totoong tagapagturo. Okay, punta naman tayo sa mga church member na nagsasabing born again. Sinasabi nilang Kristiyano sila at born again, tapos hindi din yan nila ginagawa yung tama at mali din. Nakikita niya. Anong gagawin ninyo? Kaya nga dito sa church, lagi pong may counseling o di ba? Bakit po? Tignan muna natin yung i-trace natin kasi may disconnected ka sa theory, sa knowledge mo, sa faith mo, at saka dun sa action. Medyo merong problema, di ba? I-trace natin bakit hindi parehas. Kasi yung mga ganong status ay under sila ng deception. Nadideceive sila. Ay, born again ako. Pero kung ikaw ay Kristiyano, anong kalooban ng Diyos para sa iyo? Namatay si Kristo para sa iyo. Hindi ka ba mamamatay para kay Kristo? Pagkatapos ni Kristo mamatay para sa iyo, mabubuhay ka ba muli sa laman? Dapat siya maintindihan natin, di ba? O kayo mga kabataan, o tayo, lahat ng narito. Para yung church, hindi nilalait at tinahamak. Para hindi sinasabi, yan, born again, pero ganyan ang gawain niya. Siyempre, kailangan malinaw yung line ng pananampalataya, kung ano yung tama sa Biblia, yun yung dapat nating nilalakaran.
O bakit pag yung pastor ay nakagawa ng mga bagay na mali, halimbawa, nakitaan sila ng ganito, ba't sila napapansin, di ba? E paano naman yung mga katulad nyo? Hindi ba kayo i-correct? Kaya minsan, sa church, medyo mahigpit lang po ako sa mga ganong bagay, pero mapagmahal po ako sa mga miyembro, sa mga brothers and sisters. Gusto ko kung lagi silang tulungan, sabihan, gabayan. Pero mahigpit po ako pagdating sa usapin ng tinatawag na pagsunod sa salita ng Diyos sa Biblia, sa kabanalan at katuliran. Mahigpit po ako sa ganon. Kasi kung gusto natin mabuhay sa ganon, ba't ba tayo nagsabing born again? Ba't ba tayo nagsabing ligtas na ako? Kung gusto pa rin naman natin mabuhay sa ganon, walang sayang lang, di ba? Hahamakin lang ng tao yung pananampalataya. Na sinasabi diyan, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Tinubos tayo. Ligtas na tayo. Yung kaluluwa ligtas na. Siyempre yung katawan, naghihintay pa rin ng pagtubos. Pero dapat, habang tayo ay nabubuhay, mabuhay tayo. Kung ano yung dapat nating pamumuhay. Yan ang tinuturo ng Biblia, hindi ko itinuturo. Itinuturo din ba sa atin ng Biblia yan? Kaya hindi lang kayo, ako rin. Tama po? Kayo lang ba? Dapat mabuhay ng tama, matuwid? Kayo lang? Hindi. Tayong lahat. Ako rin. Subject dito sa sinasabi ng Biblia. Yan sinabi ni Pablo, ang pag-ibig ni Kristo sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat. Okay? Namatay para sa lahat. Kaya doon sa 1 Peter chapter 1 verse 18, nalalaman ninyo, Unang Pedro, chapter 1, verse 18-19, nalalaman ninyo kayo tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay. Na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi na mga bagay ng sisira tulad ng pilak o ginto. Verse 19, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Nalalaman ninyo, no? Alam niyo, sinasabi ni Paul, ay sinasabi ni Pedro, nalalaman niyo, yun natin ignorance, di ba? Nalalaman niyo na kayo'y pinubos. Alam mo naman. Kaya nga ho, yung pag-aaral na ito ay napakahalaga. Alam niyo po pa. Hindi naman natin maririnig yung mga ganitong pag-aaral nung unang panahon. Dito lang natin ito naiintindihan. Sabi diyan, alam ba ninyo na kayo'y tinubos mula doon sa walang kabuluhang paraan ng pamumuhay? Alam ba ninyo yan kung paano kayo tumanggap ng biyaya ng Diyos? Alam ba ninyo kung bakit kayo nandito? Kaya minsan pag ligtas ka na o hindi pa? Ligtas na po, pastor. Kung gano'n, tinubos ka na ng Panginoon mula sa makasalanang pamumuhay. Paano ka pa mabubuhay dyan? Kaya sinabi diyan, nalalaman ninyo, hindi kayo tinubos ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng korderong walang kapintasan at walang dugis. So, ito po ay ang sinasabi dito na yung dugo ni Kristo, gaya ng kordero. Ibig sabihin, yan yung buhay ni Kristo. Yan ang buhay ng Panginoong Hesus, ibinigay sa atin. Dapat ito sa church na totoong born-again church ay dapat ito ay itusok sa inyong mga puso at isip na ito ang ginawa ni Kristo para sa akin. Kasi kahit ako man minsan, sa tagal ko na po sa church, no, na halos 20 years na mahigit, alam nyo, sa totoo lang, bilang pastor, marami na rin temptation ang dumating sa akin. Sa tingin nyo, pastor, hindi tinutokso? Alam niyo, ang daming temptation. May fame, may immorality, may pera. Lahat ng bagay, nandyan. At yung mga pastor, nakakakuha sila ng maraming favor sa tao. Yan yung mga nakukuha nila. Kaya minsan, yung mga pastor na unbeliever o mga pastor ng born again, para na silang mga Diyos sa loob ng church. Para na silang mga Diyos kung tignan ng mga tao. Ay, si pastor, ganun ganito. Alam niyo po,
yung authority and blessings ay hindi galing sa pastor. Yung authority and blessings ay galing sa salita ng Diyos. Of course, sinabi ng Biblia, igalang ninyo yung mga nangangaral sa inyo. Tularan ninyo yung kanilang pananampalataya. Di ba? Pero huwag niyo silang gawing Diyosan. Kaya, tama naman yun, dahil sa tagal ko na sa ganitong paglilingkod, lagi kong naiisip yung pag-ibig ng Diyos. Kung wala yung pag-ibig ng Diyos sa akin, kung hindi ko tinanggap yung biyaya ng Diyos, wala akong karapatang tumayo sa inyong harap. Di ba? Kung wala ang salita ng Diyos, hindi ako makakatayo sa inyong harapan. Kung hindi ibinigay sa akin yung words of God, hindi rin ako makakatayo sa inyong harapan. Hello, naintindihan niyo po? Kaya wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Anong gagawin natin? Namatay si Kristo para sa akin. Yung pag-ibig niya ay tinanggap ko. Anong gagawin natin? Tinubos niya ako ng kanyang mahalagang dugo. Ano ang igaganti natin sa Panginoon? Kaya sinasabi po doon sa Bible, sabi po doon sa verse 15, siya ay namatay para sa lahat. 2 Corinthians chapter 5, verse 15, siya ay namatay para sa lahat, upang ang mga namubuhay ay huwag nang mabuhay para sa kanilang sarili. Verse 15, siya ay namatay para sa lahat. Bakit po siya namatay? Dahil ang Diyos o ang puot ng Diyos laban sa kasalanan ay humihingi ng judgment. So, because God's wrath against sin required death for the payment. Diba? Payment. Kaya, yung ganitong senaryo ay kinuha ni Jesus Christ yung ganitong part. No? Yung wrath of God, yung judgment ng Diyos para sa akin, kinuha ni Kristo. He took my judgment and punishment. Kaya sinasabi doon sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21, nakasulat, 2 Corinthians chapter 5, verse 21, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo maging katwiran ng Diyos. Verse 21, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakakilala ng kasalanan. Si Kristo, ang ating Panginoon, ay hindi nagkasala. Subalit sabi dito, ginawa siyang may kasalanan. Bagamat siya ay hindi nag-commit ng kasalanan. Bakit siya ginawang makasalanan? Dahil sa aking kasalanan. Kaya si Pablo, sinasabi niya, ang pag-ibig ni Kristo, umimok sa akin, naiintindihan ko kung anong kanyang ginawa. Naunawaan ko kung bakit siya namatay para sa akin. Okay? Kaya, nung kinuha ni Kristo, yung judgment and punishment para sa akin, nagkaroon ng satisfaction, na satisfy yung Diyos dahil sa kanyang ginawa. Kaya yung justice para sa kasalanan ay kinuha ni Jesus Christ at ang Diyos ay nasatisfied sa kanyang ginawa. Bakit po? Si Jesus Christ ay sinless. Wala siyang kasalanan, hindi siya nakakilala ng kasalanan. Kaya sabi doon, siya ay naging pantubos sa mga makasalanan. He took my punishment and judgment once and for all. Kaya, hindi ba, minsan iniisip ko na napaka-risk ng teaching ng Biblia patungkol sa tinatawag na walang hanggang katubusan. Bakit po? Kasi yung salitang walang hanggang katubusan, minsan pinag-aaralan natin, even the future sins, di ba? Even our future sin is already paid in full. Future sin. Hello, nandiyan po kayo? Kaya, minsan ginagrab yan ng mga theologian, mga matatalino. Ganun ba? Kaya sinasabi nila, na-memorize nila yan, kaya sinasabi nila, ligtas na ako. Pero paano naman yung fruits? Yung bunga, yung action? Hindi po yan tinuturo
mag-church basta-basta. No? Dito lang, kini-clear and detail yung ganitong teaching according to the scripture. Parang naiintindihan natin yan sa salita ng Diyos. Di ba? Kaya sinasabi po doon sa Bible, in Romans chapter 5 verse 9, lalo pa nga ngayong tinutuloy tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, sapagat siya ay namatay para sa atin. In verse 10, sapagat kung noon lang tayo mga kaaway ay pinakapagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lalo ngayon, ipinapagkasundo na ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Maliligtas tayo. Sabi po dito, itinuturing tayong ganap in verse 9 ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos. Kasi yung judgment doon sa tinatawag na white throne judgment ay future. Kaya sinabi diyan, maliligtas tayo. Ibig sabihin, we are already saved. Pero doon sa judgment na hindi pa nangyayari, we are already perfectly saved at the same time. Tama po? Yung judgment para sa mga hindi paligtas ay isasagawa pa in the future. Tama po? Yung judgment para sa mga believer, yung tinatawag na judgment seat of Christ ay on the way pa rin. Tama po? But of course, in our present, we are already saved perfectly once and for all. Ligtas. Sinabi sa 1 Peter chapter 1 verse 9. Tinanggap natin yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ito ay bunga ng ating pananampalataya. So, yung pinakakumpleto ng salvation kapag tayo ay pumasok na sa langit. Tama po? Sa ngayon, ito yung partial promise, pero yung full, pag dumating si Jesus Christ, is complete. Kukunin yung mga ligtas. Okay? Kaya sinabi diyan, tayo ay maliligtas doon sa judgment na inihanda ng Diyos. Ligtas sa judgment na inihanda ng Diyos. Okay? So, what is the effect of substitutionary? Ano yung effect ng substitution ni Jesus Christ sa atin? It is eternal forgiveness and eternal freedom from the power of the law. Eternal. Because of Jesus Christ, yung substitutionary niya, instead na ako ang mamamatay, siya ang namatay. Instead na ako ang magbabayad, siya ang nagbayad. Yung epekto nito sa atin ay eternal. Tama po? Eternal life, eternal forgiveness, eternal na pagtubos o walang hanggang pagtubos. Ang ibig sabihin ng walang hanggang pagtubos, yung kasalanan natin from the past to the future is already paid in full doon sa cross. That is walang hanggan. Pag sinabing walang hanggan, walang putol. Tama po? Pag sinabing walang hanggang anak ng Diyos, pag sinabi pong walang hanggang anak ng Diyos, yan ay walang putol. Tama po? Mula dito hanggang sa pagharap sa Diyos. Kaya yung epekto, sinabi rito, si Kristo ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. In verse 14. Verse 15, siya namatay para sa lahat, upang ang mga nabubuhay huwag nang mabuhay para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila at namatay at muling nabuhay. Okay? Kaya doon sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong sa Jesucristo. In verse 6, 1 Timothy chapter 2 verse 6, na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat na siyang patotoo sa tamang panahon. Sapagkat may isang Diyos, may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong sa Jesucristo, na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat na siyang patotoo sa tamang panahon. Ibinigay ang kanyang sarili na pantubos. Kaya sinabi po dito sa verse 15, siya'y namatay pa sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay para sa kanilang sarili. So, intindihin po natin ito. Pagkatapos nating maligtas, sabi rito, para hindi na tayo mabuhay para sa ating sarili. Nung nabuhay tayo para sa ating sarili,
Anong ginawa natin? Binviolate natin ng maraming beses yung God's commandment. Pag nabubuhay tayo sa ating sarili, ang gusto nating bigyang kasiyahan ay ang ating sariling laman at katawan. Kung nabubuhay pa tayo para sa ating sarili. Kung kayo ay nabubuhay pa para sa inyong sarili, gusto niyo lang i-fulfill yung desire ng inyong laman o katawan. Diyan lang kayo masaya. Hindi kayo nabubuhay para sa Diyos. Kaya sinabi dito, namatay siya para sa atin upang hindi na tayo mabuhay para sa ating sarili. Dahil yung dati, yung katawan natin, ginamit natin sa maraming kasalanan. Hello, nandiyan po kayo? Ha? Yan ang sinasabi ng Biblia. Alam nyo, this time, importante yung time na ito, di ba? 1.5 hour lang tayo. Kaya makinig kayo mabuti. Di ba? Kasi gusto kong idiin sa inyo yung mga aral na ito para dito sa church, malinaw kung ano yung position nyo, malinaw din kung ano ang kalooban at gusto ng Diyos para sa inyo at para sa atin. Kasi paglabas nyo pagkatapos nyo rito, pag-uwi, doon na kayo mamimili, di ba? Doon na kayo merong choices. Siyempre, kung malinaw sa inyo yung mga aral patungkol sa salita ng Diyos, ano ba dapat ang buhay ng isang totoong ligtas? Ano bang dapat ginagawa ng isang totoong ligtas? Malalaman niyo yung obedience niyo pag alis niyo rito. Pag wala na kayo sa harap o wala na kayo dito sa church, di ba? Anong ginagawa niyo sa labas? Kaya sabi dito ni Paul, kaya sinabi dito, para hindi ka na mabuhay sa iyong sarili. In Ephesians chapter 5 verse 2, lumakad kayo sa pag-ibig gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin. At ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Lumakad kayo sa pag-ibig, naggaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos. Ibinigay yung kanyang sarili para sa atin. Church, ibinigay sa church, ibinigay sa iyo. Kaya hindi na tayo dapat lumakad pa sa dati nating pamumuhay. Siyempre, yung lies na pwedeng dumating sa inyong isipan ay hindi na kayo magkakasala at magkakamali. Of course, meron pa tayong disobedience. Kaya merong salitang discipline sa Biblia in Hebrews chapter 12. Kaya merong salitang future sins, di ba? Dahil meron pa tayong disobedience. Pero, kung gusto niyong malaman kung ano ang resulta ng disobedience at kung totoong ligtas, basahin niyo yung Leviticus chapter 26-27. Kung paano kinakount ng Diyos yung discipline sa mga Israelita. Yung discipline sa kanila, unang punishment, 7, di ba? 7 punishment. Pero tuloy-tuloy sila sa pagsuway at kasalanan, 7 times 7. Yung decree, severe and severe and severe yung judgment ng Diyos sa kanila hanggang yung mga katawan nila ay bumagsak sa lupa. Yan yung matinding disiplina ng Diyos. Sa una, warning. At the end, severe yung judgment ng Diyos sa kanila. Kaya tumanggap sila ng maraming kahirapan. Kayo po, gusto niyo ba yung gano'n? Kung hindi niyo maaalala yung pag-ibig ng Diyos. Kaya, sinasabi doon sa Titus chapter 2, verse 14, siya ang nagbigay ng kanyang sarili, alang-alang sa atin, upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan, pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambahayang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Titus chapter 2 verse 14. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan. Hello, naiintindihan niyo po? Kasi dapat ang mag-motivate sa atin kung bakit tayo nandito sa church, kung bakit kayo sumusuporta sa church, ba't gusto niyo pumunta sa church, mag-aral ng salita ng Diyos.
ipanalangin yung mga hindi paligtas, ang motivation niyan ay galing dito sa pagkaunawa ng malalim sa Scripture. Ang motivation niyan galing sa pag-ibig ng Diyos na naintindihan natin. Hindi ho dahil sa, kasi ako, dito na ako eh. Dito kasi yung aral, dito hindi po ganon. Meron tayong duty. Maging si Paul, sinasabi niya, yung nagko-control, yung nagmo-motivate sa kanya, para gawin niya yung kalooban ng Diyos at magsakripisyo siya, ipakita niya kung gaano, sinabi niya na ang lahat ng magnanais mabuhay sa Panginoon ay daranas ng pag-uusig, dumanas siya ng maraming pag-uusig dahil yung pag-ibig ng Diyos, yung habag ng Diyos, yung biyaya ng Diyos ay natanggap niya. Kung ganon, kung ano yung tinanggap ni Paul, ay tinanggap din natin. Kung tinanggap ni Pablo yung pag-ibig ng Diyos, tinanggap niyo rin po yan. Kung tinanggap ni Pablo yung habag ng Diyos, tinanggap niyo rin po yan. Kung tinanggap ni Pablo yung biyaya ng Diyos, tinanggap din po natin yan. Tinanggap din po ninyo yan. Maliban na lang kung hindi po ninyo nare-recognize o naunawaan, ako ay tumanggap lang ng habag sa ating Panginoon. Kaya sabi diyan, siya ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy, upang tayo mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran. In 1 Peter chapter 2 verse 24, bakit tayo pinalaya ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kautusan, mula sa kapangyarihan ng kasalanan, para maging alipin tayo ng katwiran ng Diyos. Dati, alipin tayo ng kasalanan, ginagawa natin ito because we are slave of sin. Kaya sabi doon, pinalaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan, yung freedom na ibinigay ng Diyos ay para maging alipin tayo ngayon ng katwiran at kabanalan ng Diyos. Kung alipin tayo ng kasalanan, ito ang ating ginagawa kasi alipin tayo nito. Meron tayong pinapanginoon dito. Hello, tama po? Pag sinabing alipin, meron kang Panginoon. Ikaw ay slave. Pero pinalaya tayo ng Diyos mula sa pagkaalipin ng kasalanan, inilipat tayo sa pagiging alipin ng isang makatwiran. Ngayon, tayo ay slave of righteousness. Ang ibig sabihin, alipin ka ng katwiran, ito ang dapat mong ginagawa. At ikaw ay mayroong master. Meron kang Panginoon. Yan yung buhay ng mga born again, Kristiyano. Nabubuhay sa katotohanan at tama. Nabubuhay tayo sa kabanalan. Yan yung buhay na binago ng Panginoon. Di ba? Kaya, sabi doon, siya ay namatay para sa atin, para hindi na tayo mabuhay para sa ating sarili. Okay? So, ang sabi doon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 10, na namatay dahil sa atin upang tayo maging gising o tulog man, ay mabuhay tayo kasama niya. In Romans 14 verse 8, kung nabubuhay tayo sa Panginoon, tayo nabubuhay. O kung mamamatay tayo sa Panginoon, tayo mamamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo sa Panginoon. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon, tayo nabubuhay. Mamatay tayo sa Panginoon, tayo mamamatay. Dahil namatay siya para sa atin. Bakit po ba kailangan ni Kristo mamatay sa atin, para sa atin, at kailangan din nating mamatay para kay Kristo? Alam niyo po, sabi dun sa Romans chapter 14 verse 7, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Bakit ba sinasabi dito, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili? O walang sino mang namamatay sa kanyang sarili? Alam niyo po, sinasabi dito, kaya sinabi ito ni Pablo para mabuhay tayo para sa Kanya. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili. Ibig sabihin, hindi ka na dapat mabuhay para sa sarili mo, mabuhay ka na para kay Kristo at para sa Diyos. Intindihan niyo po? Na sinabi diyan, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili. Hindi ka na dapat mabuhay para sa iyong sarili, yung purpose. Mabuhay ka na para kay Kristo, para sa layunin ng Diyos. Dahil, sabi po doon, there can be no selfishness in the heart of the Christian who understand the love of Christ. There can be no selfishness in the heart of the Christians who understand the love of Christ.
Kung naintindihan natin yung pag-ibig ni Kristo, hindi na tayo selfish. Hindi na tayo nabubuhay para sa sarili nating pangarap. Hindi na kayo nabubuhay para sa gusto niyo lang. Mabubuhay na rin kayo para sa kalooban ng Diyos. Ang tanong, Pastor, bawal bang mangarap? Hindi po. Hindi yan ang ibig sabihin ng Biblia. Ang ibig sabihin ng Biblia, wag lang tayong mabuhay para sa sanlibutan ito, para sa layunin lang ng katawan. Mabuhay din tayo para sa Diyos. Kaya sinasabi diyan, dapat tayong mabuhay. Kaya sinabi doon, kaya siya namatay upang tayo ay mabuhay para sa Kanya. Kaya siya namatay. Okay? Kaya sinasabi po roon sa Romans chapter 6, verse 3, hindi ba ninyo nalalaman? Tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan nga tungo sa Kanyang kamatayan. Okay? Alam nyo, hindi lang naman tayo namatay para kay Kristo. Si Kristo ay hindi lamang po namatay, siya rin ay muling binuhay. Yung mga Kristiyano, namatay tayo para kay Kristo, mabubuhay din tayo muli dahil kay Kristo. Mabubuhay pa kayong muli dahil kay Kristo? Yan yung buhay na tinanggap po natin. Kaya sinasabi ron, ang mga totoong Kristiyano ay namatay dahil kay Kristo. Mabubuhay din sila dahil kay Kristo. Okay? Sabi sa Romans chapter 6 verse 8, subalit kung tayo namatay na kasama ni Kristo, sumasampalataya tayo na mabubuhay din kasama niya. Kung tayo'y namatay na kasama ni Kristo, sumasampalataya tayo na mabubuhay din kasama niya. Nasaan po ba si Kristo? Mabubuhay din tayo kasama nila. Kaya nga yung promise niya doon sa John chapter 14, sa kanyang pagbabalik tayo ay kanyang kukunin. Kukunin tayo, di ba? Kaya po, sinasabi doon, kung tayo ay namatay na para kay Kristo, sabi po sa Colossians chapter 2, verse 2, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sabagat kayo namatay na, at ang iyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo. Colossians chapter 3, verse 2, ituon ninyo ang inyong pag-iisip. Alam niyo po, yan yung kanina pinakikinggan ko, yung salitang pag-iisip. Binanggit sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, yung pag-iisip na ito ay dapat makapture ni Kristo. Okay? Kasi yung pag-iisip ng tao ay mayroong concrete order, di ba? Pag-iisip niya. Marami siyang mga views, marami siyang ideas, yung pag-iisip ng tao. May mga ideology. Yung kanyang pag-iisip, nakafocus sa mga ganitong bagay. Sarili niyang pananaw, yung kanyang ideas, yung kanyang logical reasoning, yung kanyang rational, yung kanyang pag-iisip ay nakakoncrete dito. Kaya yung pag-iisip niya, wala kay Kristo. Wala din sa mga makalangit na bagay. At minsan, yung pag-iisip na ito ay nakafocus saan? Sa tinatawag na religion. Yung isip niya, kahit sinasabi niya, ako ay ligtas, ako ay born again, ako ay nagsisimba sa born again, pero yung kanyang ginagawa ay hiwalay. Yung kanyang pag-iisip ay mayroong konkreto, no, na nakapailalim sa tinatawag na deception. Di ba? Sinasabi niyang Kristiyano siya, yung kanyang pag-iisip, ito yung kanyang mind, yung kanyang setup, pero yung kanyang ginagawa, wala siyang passion sa soul, wala siyang passion sa words of God, nabubuhay lang siya para sa kanyang sarili. Yan yung kanyang pag-iisip na malayo pa kay Kristo. Kaya sinasabi diyan, bagamat meron tayong kaisipan, pero yung kaisipan natin, kung hindi tayo na born again, hindi pa tayo nabibihag ng kaisipan ni Kristo. Kaya kung tayo ma-born again, lahat ng mga ideas, lahat ng mga personal knowledge, lahat ng mga bagay na pinanghawakan natin ay iiwan natin. Magsisimula tayong lumakad ayon sa kaisipan ni Kristo. Hello, nandiyan po kayo? Mahirap ba yung sinasabi ko? Nahirapan ba kayo intindihin yung sinasabi ko? Kasi medyo hindi namang gatas yan. Diba? So, yung salitang pag-iisip,
Sinasabi rito, yung ating mga pag-iisip dapat nakapokus na sa future, sa promise. Mahirap pa magpunta sa church, mahirap pa magpunta pag Sunday, mahirap pa pagpunta ng Wednesday. Medyo mahirap, pastor. Ano mas mahirap? Pumunta sa langit o pumunta sa church? Ano mas mahirap pumunta? Ano mas malayo? Langit o kay Laway? Kay Laway Church. Yung minsan ginagamit ko, ang hirap, pastor, pumunta sa church. Paano ka makakapunta sa langit kung pagpunta lang sa church, nahihirapan ka? Buti nga pagpunta sa church, makakasakay ka pa, di ba? Hindi ko alam. No? Yung sinasabi, parang yan ay parang pagsasalarawan, di ba? Alam nyo, yung mga pupunta sa langit, dumadaan sa makipot na pintuan. Alam niyo ba yun, nakasulat sa Matthew chapter 7, verse 14? Yung mga pupunta sa langit, dumadaan sa makipot na pintuan. Yan po yung daanan ng mga ligtas. Okay? Kaya sabi po dito sa verse 16, kaya't mula ngayon, hindi namin kinikilala ang sino man ayon sa pananaw ng laman. 2 Corinthians 5:16, bagamat kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman, ngunit ngayon ay hindi na gayon ang aming pagkakilala. Sabi ni Pablo, mula ngayon. Bakit po sinabi ni Pablo mula ngayon? Dati kasi kilala nila si Kristo bilang sa laman. Bakit po? Yung history ni Pablo bilang isang Jewish people and rabbi, iniisip nila na si Kristo ay isang laman, isang propeta. Hindi nila nakilala yung pagiging Savior na nakasulat dun sa John chapter 1 verse 11. Na nang siya ay dumating dito, hindi siya nakilala ng kanyang sariling bayan. Kinikilala nila si Kristo bilang isang propeta at bilang isang laman. Okay? Na sinabi diyan, mula ngayon, hindi na namin kinikilala si Kristo bilang isang laman. Okay? Hindi na natin siya kinikilala bilang isang tagapagturo ng religion. Kinikilala na natin si Kristo bilang isang tagapagligtas, bilang isang Diyos na nagkatawang tao, bilang isang tao, nagkatawang tao na namatay para sa akin. Kinikilala ko na siya ng hindi lang sa pagiging tao, kundi kinikilala ko siya bilang isang Savior, bilang isang tao o Diyos na nagmahal sa akin. Bilang isang tao na nagbigay ng buhay sa akin at bilang isang Diyos na nagmahal sa akin. Kaya binigay niya yung kanyang buhay para sa akin. Kaya sinasabi po dito, dapat yung isipan natin ay mabihag ni Kristo. Ano yung ginawa ni Kristo para sa atin? Kaya mga brothers and sisters, napakahalaga na maisip natin yung ganitong bagay na bakit ba si Kristo ay alam niyo po, yung pinakamahalagang kwento sa Biblia, yung topic ng Biblia, mula Old and New Testament, ay tungkol kay Kristo. Tungkol kay Kristo. Wala pong ibang topic dito. From the Old to the New Testament, ay tungkol kay Jesus Christ. Kaya kung yung Biblia hindi nyo binabasa, hindi nyo nakikilala kung sino si Kristo, may problema kayo, di ba? Kasi, sinasabi ni Paul, ang pag-ibig ni Kristo ang umihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala. Na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Pag-ibig ni Kristo. Kaya yung conclusion ni Paul, pagdating sa verse 17, sabi niya, kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Sabi diyan, therefore, sa English, therefore, it is the conclusion. If anyone is in Christ. Sabi dito, kaya kung ang sino man ay na kay Kristo. Ano po yung tinutukoy dito? Kung ang sino man ay na kay Kristo, it means our believers or our position was totally changed. From the sinner to the children of God. Sabi rito, ang sino mang na kay Kristo, now, your position is in Christ. And who is Christ? He is God and He is my Father.
your position was changed. Kung ganon, from sinner to the children of God. Pero, minsan merong misinterpretation sa ganitong kaisipan. Now, because I am the children of God, from now on, hindi na ako magkakasala. Iniisip niya na lahat, pag siya'y na born again, all old habits, evil thoughts, and lustfuls looks are forever done away. Parang iniisip niya, dahil ako ay born again na, lahat ng mga bagay na kasalanan sa akin, yung mga lustful, yung mga sin, yung evil thoughts ay is totally done away. Wala na. It is the lies in the human mind. Ang nag-change ay ang iyong position. But your nature is still, yung sin ay present. Even though you are still, kahit na ikaw ay born again na anak na ng Diyos, yung position mo ay nag-change, but the sin is still present. Hello, tama po? Tinutokso pa ba kayo? Meron pa bang temptation sa inyo? May kasalanan? Hindi na kayo nagkakasala? Wala na yung kasalanan sa inyo? Still, the sin is present. Tama po? Even though yung position as a children of God ay nag-change. Now, kaya dito, bilang anak ng Diyos, anong nagsisimula? Battle. Tama po? Battle. Sa aking panloob na pagkatao, mayroong naging dalawang position. Yung sinful nature ko at saka yung pagiging children of God, it is the war against inside of my body. Pero naintindihan niyo po? Kaya, bagamat ako ay bago ng nilalang, it means my position was totally changed. I am the children of God, but still the sin is present. Now, I have the spiritual war in my body, inside. Merong battle. Kaya kahit minsan born again, merong pakikipaglaban saan? Sa sin. Tama po? So, kung sinasabi ninyo na magtatagumpay kayo nang wala kayo sa church, kung hiwalay kayo sa church, wala kayong Christian life, wala kayong Bible reading, wala kayong prayer, walang words of God. So, paano kayo magtatagumpay laban sa gawa ng kaaway, yung mga tricks? Hello, nandiyan po kayo? Sabi ng Biblia, no, yung battle ay hindi flesh. Ang battle ay spiritual battle. Hindi natin, sabi nga ng Biblia, sabi nga doon sa 1 Peter, o doon sa James na lang po. Santiago. Sabi po sa Santiago chapter 4, verse 7, kaya't pasakop ka sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at siya'y lalayo sa inyo. Sabi po, kaya't pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at siya'y lalayo sa inyo. Anong ibig sabihin ng labanan nyo ang dyablo? Meron bang battle dito? Meron ba? Labanan nyo ang dyablo. Kaya sa 1 Peter chapter 5 verse 8, binanggit din, magpakatino kayo at magbantay kayo. Ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Siya'y labanan ninyo, maging matatag sa inyong pananampalataya. Ibig sabihin, pagkatapos ng pag-change ng ating position, meron tayong war against spiritual skill. Okay? Kaya, yung mga Kristiyano, no,
Bagamat tayo ay nag-change yung position, but still, yung sin ay continuously yung temptation, yung present, yung sin. Kaya anong kailangan natin? Kailangan nating lumago sa salita ng Diyos. Kailangan nating tayo ay nasa church. Kailangan meron tayong fellowship sa Diyos. Kailangan may fellowship sa church. Kailangan lumago sa salita ng Diyos. Kung hindi, sabi diyan, ang diablo ay nagpapantay. Binabantayan kayo. Sinong binabantayan ng diablo? Yung mga tao pupunta sa impyerno? Hindi yan ang binabantayan ng diablo. Kayo na nagsasabing mga ligtas at anak ng Diyos. Binabantayan kayo. Sabi diyan, magbantay kayo sapagat ang kaaway ay parang liyong umaatungan, gumagala. Binabantayan ba ng diablo yung mga pupunta sa impyerno? Hindi. So, after the change ng ating position as a children of God, nandiyan na yung battle. Tama po? So, don't forget na, ngayon, born again na ako. So, lahat ng mga lustful desires sa sanlibutan ito, wala na. Tapos na. Pag yan ang inisip ninyo, biktima kayo ng kasinungalingan ng diablo. Kaya minsan, di ba, maraming temptation sa mga totoong ligtas. Ang dami. Kayo, mga kabataan, madalas kayong hilahin, lalo na ang technology sa ating panahon. Mas kalaban ng mga kabataan, marami. Emotion, technology, yung exposure sa iba't ibang mga kaibigan, friends, o yung mga classmates. Yan yung, kung wala silang church life, wala silang fellowship sa church, wala silang Bible study, wala silang prayer, walang pangangalaga sa scripture, walang pangangalaga, walang nagpapastor, maliligaw sila. Madidisip sila. Kaya yung church ay nangangalaga sa inyo, di ba? Sa mga miyembro, sa mga brothers and sisters. Bakit po? Kung iniisip natin na pagkatapos nating maligtas ay okay na, tapos na, nagkakamali po kayo. Pagkatapos nating maligtas, nagsisimula pa lang yung journey. Hello, nandiyan po kayo? Ha? Nagsisimula pa lang yung journey, yung paglalakbay. Yung libro ni John Bunyan na Pilgrim's Progress. Sa kanyang Christian life, paglalakbay niya, nasa lubong niya lahat ng mga kahirapan, yung mga frustration, discouragement, mga influensya ng mga kaibigan niya, mga bad influence. Habang naglalakbay siya, yung Pilgrim's Progress, yung Christian life niya, marami siyang na-experience habang nandito hanggang makarating siya sa destiny niya. Kaya yan, tayo ngayon, naglalakbay tayo papunta doon sa destiny na inihanda ng Diyos. Pero sa paglalakbay natin, napakarami nating nadadaanan. Sometimes problem, sometimes temptation, sometimes financial, sometimes influence, bad influence, lahat na. Kaya kung kayo po ay hindi lumago sa salita ng Diyos, so mabubuhay kayong parang mga hindi ligtas. Okay? Alam niyo po, bakit ba tayo meron pang problema sa sinful nature? Nakasulat doon sa Romans chapter 8, verse 23, sabi po dito, hindi lamang sang nilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili sa masidhing paghihintay ng pagkuko ang pagtubos sa ating katawan. Sabi rito, meron tayong masidhing paghihintay ng pagkuko ang pagtubos sa ating katawan. Kahit ligtas na ako, pero yung aking katawan ay naghihintay ng bagong katawan. Tama po? Kaya itong katawang ito, meron siyang pagnanais. Ito ay dumadaan sa maraming temptation, fame,
Lustful of the eyes, sa sanlibutan ito. Yung katawan, kahit ligtas na. Hello, nandyan po kayo? Dapat maintindihan niyo po yung ganitong position niyo. Yung position niyo bilang anak ng Diyos, hindi yan mababago. Yung pagiging anak ng Diyos ay forever. Kung naligtas kayo, yung position niyo ay pang walang hanggan. Naintindihan niyo po? Kasi yung kaligtasan hindi nawawala. Kaya minsan, yung analogy lang, yung mga naniniwalang nawawala ang kaligtasan, parang ganito, pagkatapos mong isilang, ibinalik ka uli sa tiyan ng iyong ina. Yung kaligtasan ay salitang kapanganakang muli, di ba? Tama po? Spiritually, rebirth. So, one time lang nangyari yan, one time ka lang nagkaroon nito, experience, yun ay forever. Kung ganon, yung kaligtasan, hindi pwedeng mawala. Tama po? Pwede ngayon, anak ako ng Diyos, tapos bukas hindi na. Ganon ba yun? Walang itinuro ang Biblia na ganon. Pero, syempre, yung mga anak ng Diyos ay nabubuhay. Nabubuhay saan? Nabubuhay ayon sa salita ng Diyos. Okay? Kasi sinasabi diyan, kung tayo ay nakay Kristo na, ibig sabihin, yung position natin ay bilang anak ng Diyos, kung ano yung ating position, dito tayo dapat mabuhay. Kung ikaw ay tunay na naligtas, dapat simulan mo ng makipag-away sa kasalanan. Di ba? Hindi po sa tao. Huwag po kayo makipag-away sa tao. Sa kasalanan. Iba po yun. Baka mamisinterpret sinabi ko. Yung sin, battle against sin. Tama po? This is war against sin. Ayun na. Kasi ikaw ay isang bago ng nilalang. Okay? Bakit po? Kasi hindi lang yan ibinakita sa atin. Your position is forever. And meron kang assurance na pagdating ng Panginoon, ikaw ay kukunin. Tama po? Kaya, yung position, isang children of God at saka isang sinner, magkaiba sa harapan ng Diyos. Hello, naiintindihan niyo po? Kaya yung mga taong nagsasabing Kristiyano at born again, ayaw niyo sumunod sa church, ayaw niyo magpasakop sa leader, sa church, sa pastor. Kung hindi po kayo sumusunod sa pastor, hindi po kayo naniniwala sa pastor, sino po ang paniniwalaan nyo dito sa loob? Hello, nandiyan po kayo? Hindi po kayo nakikinig at sumusunod sa pastor sa church. Kanino kayo susunod dito sa loob ng church? Ang pastor ang inilagay ng Diyos para mangalaga sa inyo. Hello, naintindihan niyo po? Ha? Kaya kung may sarili po kayong, sige, tignan natin yung Hebreo. Hebreo, okay. Chapter 13. Verse 17, okay. Hebreo chapter 13, verse 17. Sabi po dito, nakita niyo na po? Hebreo chapter 13, verse 17. Sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo, sapagkat sila'y matamang nagbabantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa, bilang mga mananagot. Hayaang gampanan nila ito na may kagalakan at hindi na may hapis, sapagkat kung ganito'y hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa inyo. Hindi sa akin. Tama? Hindi sa amin. Sa inyo. Tama po? Sabi diyan, sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo, sapagkat sila'y matamang nagbabantay alang-alang sa inyong mga alang-alang sa inyong mga kaluluwa. And that is spiritual duty. Di ba? Pero ang problema, yung body, yung physical. Di ba? So, kung tayo ay may malinaw na kaisipan, na ako ay nasa ilalim ng spiritual na pangangalaga ng Diyos, dapat yung physical body ko ay subject to obey doon sa spiritual body ko.
Dapat sumusunod siya. Tama po? Kaya, kung tayo po ay bago nang nilalang, sabi diyan, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, the old has gone and the new was. And meron siyang bagong pagkatao. Kung meron na tayong bagong pagkatao at bagong nilalang, ibig sabihin, tayo ay nakapailalim sa pangangalaga ng Diyos. Okay? Of course, meron pa tayong physical body, di ba? Kaya meron pang sin. Ngayon, kung yung katawan ninyo ay hindi ninyo gagamitin sa paglilingkod sa Diyos na nakasulat sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20, dapat yung katawang ito ay gamitin para sa ikaluluwalhati ng Diyos, para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Kung hindi nyo po gagamitin yung katawan ninyo para sa Diyos, kung hindi niyo ipapailalim sa kalooban ng Diyos, so kung ganoon, babalik kayo saan? Mabubuhay kayo ng hiwalay sa layunin ng Diyos. Kaya, babalik tayo doon sa topic natin, yung verse 14, tinalakay natin sa 2 Corinthians, chapter 5, verse 14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Yun yung topic natin, ang pag-ibig ni Kristo. Kung ganon, bakit po kayo nasa church? Yung new generation ay new birth, sumailalim tayo sa pag-ibig ni Kristo. Nabubuhay tayo sa ilalim ng biyaya at pag-ibig ni Kristo. Yan ang humihimok sa atin. Dati, hindi tayo nabubuhay dyan. Di ba? Nabubuhay tayo sa sarili natin, kalooban at kagustuhan. Kaya, hindi na tayo dapat mabuhay sa dati nating pagkatao. Yung new creation, binanggit po dun sa Ephesians chapter 2, verse 3, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito. Sa mga pagnanasa ng laman nating ginagawa, ang mga nais ng laman at ang pag-iisip. Tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan, gaya naman ng mga iba. Dati, dito tayo nabubuhay sa ganitong kalagayan. Pero ngayon, nabubuhay pa kayo sa ilalim ng biyaya at pag-ibig ng Diyos. Yung desire ba ninyo ay hindi na lang para sa worldly pleasure, hindi na lang para sa mundong ito, kundi meron na ba kayong desire para sundin yung kalooban ng Diyos? Ang sabi diyan, si Pablo, ang sabi doon, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa akin. Yan po yung sinasabi ni Pablo. Bagamat si Pablo ay dumanas ng maraming kahirapan, trials, persecution, halos patayin siya ng mga Hudyo, pero sabi niya, yung pag-ibig ng Diyos ang humihimok sa akin. So dapat ito rin yung nasa puso ninyo, pag-ibig ng Diyos. Kung naglalakad man kayo ng malayo, dapat itong isipin nyo, dahil sa pag-ibig ko sa Panginoon at pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya ako ito nagagawa. Kung nagsasakripisyo man kayo para sa Panginoon at sa church, dahil yan sa pag-ibig ng Panginoon sa akin at pag-ibig ko sa Diyos. Kung kayo man ay gumagawa ng maraming bagay dito sa church para sa Panginoon, ginagawa nyo yan dahil sa pag-ibig nyo sa Panginoon at pag-ibig ng Diyos na tinanggap nyo. Yan si Pablo, sinabi niya, yung pag-ibig ni Kristo lang nagkokontrol sa akin. Siya yung motivating power. Siya yung nagmo-motivate para siya magtiis, magsakripisyo. Yan yung pag-ibig ng Diyos. Natanggap niyo ba yan? Pag-ibig ng Diyos? Kung hindi niyo po natanggap yung pag-ibig ng Diyos, hindi niyo po maintindihan kung bakit kailangan niyo magsakripisyo para sa Diyos. Ako, natanggap ko po yan, matagal na. Kaya walang duda, wala akong doubt sa Scripture, wala akong duda sa salita ng Diyos dahil malinaw sa akin. Hindi ko lang naintindihan yan, na-experience ko pa kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya yung pag-ibig ni Kristo, kapag umupo kayo, computin nyo kung gaano kasalanan ang ginawa ninyo nung kayo hindi paligtas. Anong mga ginawa? Tapos saka nyo tanungin, ako ba ay iniibig ng Diyos? Kaya bilang panghuli, I'm sorry to say, minsan, di ba, nakakalungkot, di ba? Yung mga nagsasabi ng mga Kristiyano, born again, tapos makikita mo yung kanilang gawain,
Iyan yung isang bagay na, alam niyo ba, minsan hindi ko nga yan ma-reconcile sa mind ko eh. Paano ba nagagawa yan ng isang tao? Not unless hindi siya totoong ligtas. Paano mo magagawang sirain yung buhay kristyano mo na dahil lang sa sanlibutan ito, nasaan yung pag-ibig ni Kristo? Parang, halimbawa kayo, tayo, kung may mga tao kayo na pinagkakautangan ng loob, hindi ba? Sila, mga taong napakabuti, tumulong sa atin. Siyempre, hindi natin sila malimutan sa kanilang ginawa sa atin. At kung may pagkakataong tayo ay makapagbalik ng mabuting bagay sa kanila, gagawin natin yun. Tama po? So, ganun din naman sa Panginoon. Kung paano, alam natin na yung ginawa ni Kristo, yung pag-ibig ng Panginoon ay hindi natin kayang malimutan. Kasi pag-ibig yan, hindi mo yan pwedeng malimutan. So, dapat meron tayong kaisipan na ano kaya ang maigaganti ko sa Panginoon? Papaano ako magbabalik sa Kanya ng kaluwalhatian? Yan yung kaisipan ng mga Kristiyano. Kaya sa church, sa ganitong church, di ba? Sa ganitong born-again church, unang-una, i-state ko po sa inyo, di ba? Malinaw sa Biblia, sa church, nakasulat yung pag-iinom ay ipinagbabawal ng Biblia. Nakasulat ba? In 1 Corinthians chapter 6, verse 9 and 10, ang mga ito ay hindi makakapasok sa karya ng langit. Yung mga gumagawa ng mga tinatawag na panghuhula, panggagamot, yung mga pagtatawas, nakasulat sa Deuteronomy chapter 18, yung mga yan ay sinumpa ng Diyos, pinagbabawal ng Diyos. So, hindi yan itinuturo dito sa church. Naintindihan niyo po? Hindi tayo inuutusan, gawin natin yan. Yan yung mga bagay na hindi natin, yung pakikipamatok sa mga hindi Kristiyano, pinagbabawal din ng Biblia. Bakit po? Yung mga pagsamba sa mga idols, pinagbabawal din ng Biblia. Tama po? Nakasulat naman dito sa Biblia kung anong bawal dapat na natin gawin. Bakit po? Kasi ayaw ng Diyos. Mismo ang salita ng Diyos ang nagsabi, huwag niyong gawin yan. Dahil mga gumagawa niya na ipinailalim ng Diyos sa ilalim ng sumpa. Kaya nung tayo ay natubos na sa sumpang ito, hindi na tayo dapat gumagawa nito. Kung ganoon sa church, hindi ho natin yun itinuturo. Tama po? Hello, naintindihan niyo po? Kaya ho, kung pagkatapos yung magsabing born again, ay gagawin pa rin ng tao yan, sino nagturo sa inyo niyan? Di ba? Okay, kung kayo ay nag-born again, tapos lumalabas pa rin sa bibig nyo ay mga marurumi, bad words, sino nagturo sa inyo? Tinuturo ba yan sa church? Siyempre, hindi yan tinuturo dito. Tama po? Hello, nandiyan po kayo? Dapat clear yung line ng Biblia sa atin. Kasi, kung yan ay nasa sa atin pa, siguro, i-check natin yung ating sarili. Kasi po, sabi dyan, kung ang sino bang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Siguro, baka sabihin nyo, si Pastor ba na may personal? Bakit ako ang kung-question ninyo? Di yung Biblia ang tanungin nyo kung siya ba ay na may personal sa inyo. Yung sinasabi ko nakasulat dito, di ba? Kung hindi nakasulat dito, baka pwede. Nakasulat eh. Ako rin sumusunod dito. Yan ay ipinapaalam sa atin ng Biblia. So, dapat pagdating sa relasyon natin sa Diyos, maging ano? Hello, nandiyan po kayo? Dapat pagdating sa relasyon nyo sa Diyos, maging seryoso kayo. Bakit? Bakit po? Huwag nating isipin ang Diyos ay katulad ng tao. Alam nyo, nakakatakot minsan yung mga tao pag sinabi nilang, sige, pupunta kami sa church, mag-aaral kami ng Biblia. Sa akin yung sinasabi yan o sa Diyos? Sa Diyos ninyo sinasabi yan, di ba? Hindi sa akin. Tama po? Ako, pwede rin akong hindi pumunta. Lugi nga kami, di ba? Pastor, di pwede umabsent. Kayo, pwede. Pwede ba kayo umabsent? Pastor, pwede ba? Pwede ba umabsent ng pastor?
Di pwede. Kaya, yung sinasabi natin, hindi niyo po sinasabi sa akin, yung pinaglilingkod ninyo, hindi niyo pinaglilingkod sa akin, ako ay naglilingkod din sa Diyos, ipinaglilingkod ninyo sa Diyos at sinasabi ninyo sa Diyos. Hello, naintindihan niyo po? Huwag niyong kalimutan yun. Baka, alam niyo po, ang Diyos ay mapanibughuin. Di ba? Pero ang Diyos ay mabuti. Pag tayo ay masugid na sumusunod, yung blessings ng Diyos nagpapalo lang. Katulad sa bansang Israel. Kapag sila ay nabubuhay ng tama at matuwid, pinagpapala sila ng Diyos. Pero kapag sila ay sumuway, dumarating sa kanila hindi blessings. Tama po? Yan yung Christian life natin. Kaya mag-iingat po kayo. Si Kristo ay hindi po isang joking na namatay sa krus at dumanak ang dugo. Hindi po yan isang bagay na hindi seryoso. Yan ay isang bagay na seryoso na dapat nating isipin, di ba? Para maisip natin, gaano ba kaseryoso ang Diyos sa atin? Binigay niya yung buhay niya para mamatay sa cross. That is isang seryosong bagay. So tayo rin, dapat, huwag po tayong makalimot na yung ginawa ng ito ng Panginoon ay dapat siniseryoso at sinasapuso ko. Hello, nandiyan po kayo? So, siguro tapos na ito, manalangin na po tayo. Maraming salamat po at Diyos. Nawa po yung pag-ibig po ninyo ang siyang mag-motivate, ang siyang mag-control sa amin, lalo na po sa mga brothers and sisters. Kung daraan man sila sa kahirapan, pagsasakripisyo, o pagtulong sa iglesia, nawa po ang pag-ibig po ninyo ang siyang magtulak sa kanila. Salamat po, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Magandang umaga po.